Aling Mary, magbabayad na po sana ako ng renta ko ngayong buwan ng Disyembre. Tawag ni Bea sa landlady ng boarding house nila. Natigil sa pagdidilig ang ginang sa mga bulaklak nito, sabay lingon sa dalaga. Ang aga mo naman yata magbayad, iha. Petsa uno pa nga lang. Napakamot sa ulo ang dalaga, sabay ngisi sa ginang. Baka magastos ko pa. Malilintikan talaga ako ni mama. Marami na kasing gastusin sa eskwela na mga ambagan po eh. Sinigurado ko na lang po ito. Ganon ba? O siya, sige. Kaiitan mo na lang ibigay yan at marumi ang kamay ko at wala akong bulsa. Nakangiting tugon ng ginang sa dalaga at nagpatuloy na sa ginagawa nito. Pero, tutol pa sana ng dalaga. Pero nang umalis ng ginang para sa kabila naman magbunot ng mga damo ng mga halaman nito, wala na siyang nagawa kundi ang magtungo sa bahay ni Aling Mary. Nasa harapan na ng pintuan si Bea at hindi niya makatok-katok ang pintuan ng bahay. Ayaw niya kasing makaharap ang supladong anak ng landlady nila dahil napipikon siya kahit wala naman itong ginagawa sa kanya. Ewan pa sa dalaga pero naiimbyer na siya sa pag-uugali nito. Kahit siguro maapakan ka niya, wala siyang pakialam sa'yo. Hindi naman suplado at maldita ang nanay niya, kahit na si Manong Bert. Hindi naman suplado. Tahimik, oo. Ewan lang talaga kung saan nagmanang bornok ngayon. Akmang kakatukin na ng dalaga ang pintuan nang biglang bumukas ito at tumambad ang taong kanina niya pa gustong sikmuraan. Hindi siya nito inimikan at bahagya lang pinilig ang ulo nito na tila nagsasabi ng, "Anong ginagawa mo rito sa tapat ng bahay ko?" Ang bayad ng renta, sayo ko raw iabot, sabi ni Aling Mary. Hindi pa siya tapos sa sinasabi niya nang hinablot na sa kanyang kamay ang pera sabay sara ng pintuan. Laglag ang panganyang napatitig sa pintuan at papakyuhan niya na sana yon nang makitang si Mama Mary pala ang poster sa pintuan ng mga ito. Buwisi talagang lalaki. Inis na sigaw ni Bea sa utak at iritableng nilisan ang bahay at nagmarcha na pabalik sa kwarto niya. Kainis? Buwis talagang lalaki? Sana mga tayong likod niya at hindi niya maabot. Kainis? Sigaw ni Bea habang nakasubsob ang buong mukha niya sa unan at pinagsusuntok ito habang iniisip na mukha yun ng binata. Hay, hindi ako pwedeng mabadtrip ngayon dahil may exams pa ako. Kailangan ko pang mag-aaral. Tama, yun na lang ang gagawin ko. Pag-aado ni Bea sa sarili at hinalungkat niya ng bag niya. Nang mapansin niyang kulang ang notes niya dahil siya pala ang naatasan na magsulat sa whiteboard kanina ng ibang notes, naiwan niyang notebook niya sa school. Nakalimutan niya ding manghiram sa kaibigan niyang bakla na si Ben para sa coverage ng exam nila. Kinuha niyang cellphone at kaagad na denial ang numero ni Ben. Mabuti na lang at kaagad na sumagot ang bading. Ben, pahiram ako ng notes mo sa Philo. Ako kasi yung nagsulat kahapon sa whiteboard kaya hindi ako nakapag-take notes. Nako ate, hindi ako nagsulat dahil akala ko meron ka. Kaloka, sa'yo nga sana ako manghihiram. Sagot naman ng kaibigan niya mula sa kabilang linya. Mariing napapikit ng mga mata si Bea at pilit na pinapakalma ang sarili. Diyos ko naman, tinetesting talaga nilang pasensya ko. Bulong ng dalaga sa sarili. Kay Ethan ka na lang manghiram, total dyan ka naman naka-boarding house sa kanila, di ba? Parang hindi naman natin siya kaklase. Halakhak ng entremitidang bakla. Nangaasar ka ba? Ayoko nga. Alam mo ngang ayaw ko sa lalaking yun, di ba? Irap ni Bea na para bang nakikita niya si Ben. Humagalpak naman ng tawa ang kaibigan sa naging sagot ng dalaga. Ayaw mo talaga? Tanong pa nito. Ayaw ko. Oh, sige. Sabay nating ibagsak ang Philo at uuwi ng kulelat. Tingnan natin kung hindi ka iihawin ng nanay mo. Sagot naman ni Ben. Kaagad na tigilan ng dalaga sa naging banta nito. Hindi sila mayaman pero hindi naman sila naghihirap. May poultry sina Bea at piggery as their source of income at byuda na ang kanyang ina. Si Bea ang panganay at dalawa lang silang magkapatid. Lalaki pa ang bunso. Hindi naman siguro alam ni Ethan na ayaw mo sa kanya, hindi ba? Palagi mo naman yun pinaplastic simula pa ng senior high pa kayo. Akalain mo yun, kahit ngayong college tayo, pinagsama pa rin kayo. Natatawang sabi ng bakla na may halong panunukso. Asa, iniisip ko kasing mababait ang mga magulang niya at iniintindi ko na lang siya.
Mahirap na baka abnormal pala siya tapos papatulan ko. Hay. Mas tumawa ng malakas ang kanyang kaibigan mula sa kabilang linya nang marinig iyon. Ang gwapo ng mga abnormal, Bea. Sige na, isang tabi mo muna yung inis, galit at kung anong pakulong mo riyan para kay Ethan at hiramin mo muna yung notes niya. Kita ko kaninang ang dami niyang sinusulat. Bakit ba kasi hindi ka nagsulat? Isa ka pa, wala kang magandang dulot. Baktol pa ni Bea na ikinatawa na lalo nito. Madilim na nang lumabas si Bea sa kwarto niya. Nang tiningnan niya ang relong pambisig ay kita niyang mag-aalas 7 na pala ng gabi. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa bahay ni na Ethan. Nang nasa tapat na siya ng bintana, nakita niyang naghahapunan ng pamilya nito. Aalis na sana siya nang makita siya ni Mang Bert, ang tatay ni Ethan. Talaga naman, kung mamalasin nga naman, sigaw ng utak ni Bea. Kita ng dalaga kung paano nagsilingunan sa kanya ang nanay at tatay ni Ethan na para bang isa siyang magnanakaw na nahuli. Halos mawalan siya ng hininga nang tumayo si Ethan para buksan ang pintuan ng mga ito. Kaagad din namang naglakad ang dalaga sa harapan para makausap ang binata. Magandang gabi sa inyo. Sa'yo, Ethan. Gusto ko sanang manghiram sa'yo ng notebook sa Philo. Hindi kasi ako nakapag-take note kasi ako naman yung nagsulat sa board kanina. Halos pabulong na lang nasabi ni Bea. Wala namang sinabi ang binata maliban sa pagkunot ng noo nito. Bukas kasi yung exam natin. Hindi pa ako nakapag-review. Mababang sagot ni Ethan, dahilan kung bakit nabitin sa ere ang iba pang sasabihin ng dalaga. Gustong mainis ni Bea sa naging sagot ni Ethan sa kanya, pero papaano kung totoo ang sinabi nito? May karapatan naman itong tanggihan siya, kaya bakit naman siya maiinis? Tumango na lang sa huli ang dalaga at akmang magpapaalam na nang sumulpot si Aling Mary. Sabay na lang kaya kayong mag-review. Dito kayo sa sala at malaki naman ang pwesto. Alok ng ginang sa kanya. Nako, wag na po at baka ayaw po ni Ethan. Kunin mo ng mga studying materials mo. Putol na naman ang binata sa kanya at tinalikuran na sila nito para kunin din ito ang studying materials niya. Gustong sabihin ng dalaga na ayaw niya at maghahanap na lang siya ng ibang paraan, pero huli na. Lalo na ang butihing ginang na ang nag-alok sa kanya. Huminga siya ng malalim at naglakad pabalik sa kwarto niya para kunin ang mga kakailanganing gamit para sa pag-aaral. Nang makabalik na siya sa bahay ni na Ethan, kita niya kaagad na hinihintay siya nito. Wala na rin ang nanay at tatay nito. Siguro, nagpapahinga na. Kaagad niyang pinakalmang sarili nang maramdaman niyang parang nagwawala na ang buong sistema niya. Tahimik na inilapag ni Bea ang mga study materials niya sa mesa at hindi makatingin sa lalaking tahimik lang ding nagbabasa ng libro sa harapan niya. Ikaw na munang mauna. Panimula ng binata, sabay bigay sa kanya ng notebook nang hindi tumitingin sa kanya. Nanatili ang mga mata nito sa hawak-hawak na libro. Tahimik namang tumango ang dalaga at kinuha na lang din ang notebook at umupo na sa harapan ng binata. Parang nai-imagine niya kung ano ang magiging reaksyon ng maklitang kaibigan niya kapag nalaman nito na kasabay niya si Ethan sa pag-aaral. Sana nga, hindi nito malaman. Minor subject lang naman nila itong Philo, pero kailangan pa rin niyang pagtuunan at pahalagahan. Kung hindi nagkakamali ang dalaga, engineering na ang kurso na kinuha ng binata, samantalang siya naman ay business. Hindi niya alam kung bakit pareho sila ng subject. Kunot noo ang dalaga habang binabasa ang laman ng notebook ng binata. Magandang sulat kamay nito at napakalinis. Parang nahihiya patuloy si Bea na magsulat dahil baka pagtawanan ng binata ang sulat niya. Hindi mo ba iti-take down ng mga importanteng bagay na binabasa mo? Untag ni Ethan. Nakababa ang hawak nitong libro at diretso ang mga matang nakatingin sa kanya. Binabasa ko muna, sagot naman ni Bea. Habang binabasa mo ang notes at may nakikita kang importante, sulat mo kaagad para hindi ka na pabalik-balik. Malamig na sabi nito, sabay angat muli ng librong hawak at doon na itinoon ng pansin. Marahang napabuntong hininga ang dalaga, sabay ipit ng maigi sa pang-ibabang labi niya. Unti-unti na siyang naiirita sa binata pero kailangan niyang magtiis dahil siya itong may hinihinging pabor. Tumango-tango lang si Bea at sarkastikong ngumiti sabay dampot ng ballpen at notebook niya. Tama.
Tumatango-tangong sagot ng dalaga. Tatamaan ka rin sa akin. Bulong pa ni Bea. Ano? Taas kilay na tanong ni Ethan na tila narinig ang huling sinabi ni Bea. Kagad namang umiling ang dalaga at inosenteng nakipagtitigan sa binata. Ha? Sabi ko tama ka para mas mapabilis ako rito at ikaw naman. Mukhang naniwala naman ang binata at ibinalik na lang muli ang atensyon nito sa hawak na libro. Kaagad pinaikot ng dalaga ang mga mata at nagpatuloy sa ginagawa. Kailangan niyang magmadali dahil baka hindi siya makatiis at mabato niya pa ng notebook ang binata. Natapos na rin naman ang exam nila at nairaos naman ni Bea ang lahat. Ihinilig niya ang ulo sa mesa at pagod na ipinikit ang mga mata. Nasa cafeteria siya ngayon at hinihintay ang kaibigan niyang bakla. Excuse me? Umayos sa pagkakaupo si Bea nang may isang babae ang lumapit sa kanya. Hindi lang basta-bastang babae dahil ito yung senior nila na sobrang ganda at campus crush. Sinayaw ang mahaba at alon-alon nitong buhok nang dumaan ang malakas na hangin. Ah, yes? Sagot naman ni Bea. Ngumiti ito sa kanya, kaya lumitaw ang magkabilang dimples nito na siyang mas nakapagpapaganda sa babae. You know Ethan Reyes, right? His friends told me na sa boarding house ka nila nag-rent at magkaibigan din kayo kaya makikisuyo sana ako sa'yo. Sabi pa nito na ikinakunot naman ang noon ni Bea. Kaibigan? Paano at kailan ko pa naging kaibigan ng burnok na yon? Sabi pa ni Bea sa isip niya. May idilapag ang babae sa harapan ni Bea na mas ikinakunot ng kanyang noo. Napatingin si Bea sa isang maganda at eleganteng transparent na paper bag na naglalaman ng bento cheesecake. Pakibigay sa kanya. This is just a small thank you gift for helping me sa isang major subject namin. Hindi ko na kasi siya naabutan sa block nila. Ani ng babae gamit ang malambing na boses. Walang nagawa si Bea kundi ang tanguhan ng babae. Great, thank you. Paalam na nito at parang kinikilig pa itong lumabas ng cafeteria. Nasa paper bag pa rin ang mga mata ng dalaga nang dumating ang bakla niyang kaibigan. Ay, wow, kanina to. May manliligaw ka na? Dramang singhap ng bakla pagkakita nito sa paper bag. Inikot ni Bea ang mga mata. Gaga, hindi sa akin yan. Pinapasuyo sa akin ng babae. Ibigay ko raw kay Ethan. Ay, hindi ka na pala isang butihing renter ng boarding house nila. Delivery girl ka na rin. Ayos ka rin, ate ko. Halakhak ng bading. Hindi na rin bago kay Bea na may mga babaeng nagpapasuyo sa kanya ng kung ano-ano para kay Ethan. Simula pa nung high school sila'y gano'n na rin. Nang nalaman ng mga schoolmates nila na iisa lang sila ng inuuwian ni Ethan kung ano-ano na lang ang inuutos nila sa dalaga para ibigay kuno sa binata. Hindi naman nagrereklamo si Bea noon dahil hindi naman mabibigat ang pinapadala ng mga ito. Minsan nga ay may delivery fee pa na ibinibigay sa kanya. Dagdag baon niya na rin yon. Saktong pagka-uwi ni Bea sa boarding house, nakita niya si Ethan na inaayos yung mga sampayan. Naka-sleeveless ito na puti at itim na shorts. Mas tumangkad ito sa suot at hindi maipagkakaila ng dalaga na gwapo nga talaga si Ethan. Pero hindi niya to aaminin. Aaminin na lang siguro niya sa isang bingi kung sakaling tatanungin siya kung nagagwapuhan ba siya sa binata. Ethan! Tawag ni Bea at tumayo siya sa hindi kalayuan. Saglit siyang nilingon ng binata, saka ito nagpatuloy sa ginagawa. Ano pa nga bang bago? May pinadala sa akin para daw sa'yo. Ano yan at kanino galing? Sagot ng binata habang nagpatuloy sa ginagawa at hindi man lang ito nag-abalang lingunin siya. Hindi ko natanong ang pangalan niya pero babae siya at maganda. Bahagyang natigilan ang binata sa naging sagot ni Bea. Tumatanggap ka ng mga bagay sa taong hindi mo kilala? Hindi ko siya kilala at wala akong balak kilalanin siya. Sabi niya, ibigay ko to sa'yo as a thank you gift dahil tinulungan mo raw siya sa isang subject. Wala na akong pakialam kung anong gagawin mo rito basta maibigay ko lang to sa'yo. May halong inis na sabi ng dalaga at nilapag na lang niyang paper bag sa lagayan ng mga bulaklak at nagmarcha papunta sa kwarto niya. Nagulat ang dalaga nang mapansin na may luhang tumakas sa pisngi niya. Hindi niya namalayan na iiyak na pala siya dahil sa inis. Sumusobra ka na talagang siraulo ka. Naiinis niyang hinubad ang ID na suot,
Sabay hagis yon sa maliit na mesa. Umupo si Bea sa kama at inaalala kung paano siya pinahiya ni Ethan ng ganoon kanina. Humiga na lang siya dahil sa galit at inis at hindi niya namalaya ng antok at nakatulog kalaunan dahil na rin sa pagod. Araw ng Sabado at wala na ring pasok. Kung maaari ay huwag sanang maglandas ang daan ni Bea at Ethan dahil napasarap ang tulog ng dalaga at maganda ang gising niya. Naghanda na ng almusal si Bea at kumakanta habang nagluluto. Nang makitang wala na palang cooking oil, napagpasya niyang lumabas muna sa kwarto niya. Nagdadasal pa siya na sana hindi niya makita ang binata. Pero kung mamalasin nga naman, ito pa ang bubungad sa kanya sa labas. Parang may binili rin ito at kinonsidera na lang din ng dalaga dahil parang dinaanan lang siya na parang hangin at hindi naman nagtagpo ang mga mata nila. Mas mabuti. Pabalik na sana si Bea galing tindahan nang may nakita siyang lalaking nakatingin sa signage ng boarding house nila. Mukhang mabait naman ito. Gwapo rin, kaya agad nilapitan ni Bea. Baka magre-renta din, kaya siya nang humarap. Hello, interesado po kayo mag-rent dito? Bungad ni Bea sa lalaki. Agad naman siyang hinarap nito, sabay ngiti sa kanya. Tama nga siya ng impression. Mabait nga ito at may magaan na aura. Yes, yung mga napagtanungan ko kasi puno na raw. Kayo bang may-ari nito? Tanong naman ng lalaki kay Bea. Kaagad siyang umiling. Nako hindi, may bakante pa. Nagre-rent lang din ako dito. Oh, it's good to hear. Kailangan ko na rin talagang makahanap dahil pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Sagot naman ng lalaki, sabay kamot sa batok nito. Sandali lang Paalam ni Bea. Mabuti na lang at lumabas na si Aling Mary, kaya ito nang nag-asikaso sa bisita. Nang nagpaalam na si Bea, nginitian siya nito sabay tango. Dinala naman ni Aling Mary sa kabila ang binata kung saan nakaupo pa ang mga renter ng mga lalaki. Nang mapadaan siya kina Ethan, nagulat siya nang makitang nakatingin sa kanya ang binata na may blankong ekspresyon. Hindi naman ito bago sa dalaga pero parang may kakaiba sa tingin nito. Parang isang klaseng tingin na matagal nang ibinibigay sa kanya ng binata pero wala siyang ideya kung ano iyon. Hoy, Bea, alam mo bang may gwapo na namang renter dito? Kinikilig na sabi ni Mela habang nagkukuskos sa puweta ng kaldero. Nasa common poso sila ngayon. Siya naman ang naglalaba. Talaga? Parang nasurpresa na sagot kunwari ni Bea na para bang wala siyang ideya kung sino ang tinutukoy nito. Oo, nakausap ni Stella kanina dahil nagtanong daw kung saan ang tindahan malapit dito. Halos mangisay ako sa kilig, te. Pagsang-ayon naman ni Stella sa sinabi ni Mela. Hay nako, nalito na tuloy ako kung sino ang pipiliin ko. Si Ethan ba o si Chad? Pantasya pa ni Mela at talagang nagkauling na ang mukha nito dahil inilagay nito ang magkabilang palad sa pisngi. Hindi pa ito tapos sa pagkiskis sa kaldero. Chad palang pangalan nun? Ibang klase rin talaga itong mga ka-boardmate niya. Mas mabilis pa sa The Flash. Nang napagtanto ni Bea kung anong sinabi ni Mela, napangiwi siya. Talagang nagawa pa nitong isingit si Ethan sa usapan. Sumimangot siya at nagpatuloy na sa paglalaba. Hindi lang yan, sa paaralan pa natin siya mag-aaral. Mas lalong kinilig ang dalawa niyang mga kasama. Napabuntong hininga na lang siya at napailing. Kung nandoon lang talaga ang kaibigan niyang si Ben, paniguradong mas kikiligin yon kesa sa dalawang kasama niya ngayon sa poso. Lunes at pasukan na naman. Nagmamadaling lumabas si Bea sa gate para sana magpara ng trike pero nagulat siya nang may sumabay sa kanya sa pagpara. Nang malingunan niya ito, yung lalaki pala nung isang araw. Hello, good morning. Bati sa kanya ng lalaki. Good morning. Bati pabalik ni Bea. Medyo nailang pa siya dahil kung makabati ito sa kanya, parang close na close sila. Papasok ka na ba? Tanong pa nito. Oo, sabay na tayo. Alok ng lalaki. By the way, I'm Chad. And you are? Pakilala pa nito. Bea. It's nice to meet you, Bea. Nang may dumaan na trike, si Chad na ang pumara roon. Bumukas ulit ang gate at lumabas mula roon si Ethan habang ang itim na leather bag nito ay tamad na nakasabit sa balikat. Saglit pa silang nagkatinginan bago nito iniwas ang mga mata. Lumipas ang isang linggo, naging magkaibigan na sina Chad at Bea. Minsan, tinutokso pa sila ng mga ka-boardmates nila. Tumatawa lang naman ang dalaga.
Minsan, sinasabayan naman ni Chad at Bea ang mga pakulo ng mga kasamahan, kaya nag-iingay sila sa paligid. Minsan pa nga nakikisabay si Aling Mary sa kanilang kulitan. Habang napapalapit si Bea at Chad sa isa't isa, naramdaman din ng dalaga na parang iniiwasan siya ni Ethan. Yun naman talaga ang gusto ni Bea. Pero bakit parang hindi siya sanay na hindi sila nag-aasaran at nagtatarayan? Isang araw, natsyempohan ni Bea na nagtitrim ng mga dahon ng halaman si Ethan sa labas. Lalapitan na sana niya nang biglang may tumigil na mamahaling sasakyan sa gate. Napalingon naman si Ethan at natigil sa ginagawa nito. Kumunot ang noo ng dalaga nang makitang yung babaeng maganda na lumapit sa kanya para ipadala ang paper bag ang lumabas sa kotse. Nakasuot ito ng puting spaghetti dress at litaw na litaw ang kaputian nito. Dumapo ang mga mata ni Bea sa binata. Hindi man lang ito nagulat sa biglaang pagdating ng babae, na para bang inaasahan na rin talaga ng binata ang pagdating nito. Akmang aatras si Bea para sana umalis nang makita siya ng babae. Ang malambing ng ngiting iginawan nito sa binata, mas lumapad nang makita siya. Kumaway pa ito. Hilaw ng ngiti naman ang ibinigay ni Bea sa babae at hindi na nag-atubiling tingnan ng binata at kaagad na umalis na. Kinagabihan, hindi mapakali si Bea sa higaan habang inaalala ang nakita niya kanina. Mukhang nagkamabutihan na nga ang binata at yung kaklase nitong babae. Yun ba ang rason kung bakit siya nito iniiwasan? Nagbuntong hiningang dalaga at wala sa sariling napaupo siya sa dulo ng kanyang kama. Buwisit! Imposible! Natatawang bulong ni Bea sa sarili. Imposible! Hindi ito pwede! Parang baliw na paulit-ulit na iling ng dalaga. Ayaw niya mong aminin sa sarili pero nagkagusto na siya sa binata. Hindi niya alam kung kailan nagsimula pero ngayon lang niya nakumpirma na gusto niya na si Ethan. Posible pala talagang magkagusto sa taong ayaw mo? Tanong ni Bea sa utak niya. Anong gusto mong pasalubong? Tanong ni Chad kay Bea. Nasa labas sila ngayon ng boarding house at may kotse ring naghihintay sa binata. Mayaman pala talaga ito at hindi lang halata dahil simple lang naman si Chad. Kahit ano, sagot naman ni Bea. Pabirong umirap si Chad. Hindi pwede. Baka bilhin ko ang buong mall. Humahalakhak pang sabi nito. Lalabas daw ng bansa ang pamilya ni Chad para sa Pasko. Ang galante naman magpasko, samantalang gusto niya na lang umuwi sa probinsya para makakain ng totoong pagkain na luto ng kanyang ina. Miss na rin talaga niya ang bukid at ang pamilya niya. Sawang-sawa na rin siya na palagi na lang dilat at instant noodles ang kinakain sa boarding house. Ang yabang! Ikaw na lang kayo magpaaral sa akin. Pabirong sabi ni Bea. Pwede rin. Hirit pa ng binata, sabay kindat sa kanya. Sir Chad, tumatawag na po ang mami niyo. Tawag ng driver na kasama nito. Oh, tawag ka na raw. Ingat kayo. Enjoy your holidays. Kaway ni Bea sa binata. Ikaw rin. Huwag mo ako masyadong mamimiss ah. Nakangising sabi ni Chad bago sumakay ng sasakyan. Pinaikot naman ni Bea ang mga mata, sabay hagalpak ng tawa. Basta yung pasalubong ko ah. Nang mawala sa paningin ng dalaga ang kotse na sinasakyan ni Chad, akmang babalik na siya sa loob nang may nabunggo siyang pamilyar na amoy. Si Ethan, lalagpasan na sana niya ang binata nang bigla itong nagsalita. Kayo na ba? Bahagyang umawang ang mga labi ng dalaga nang marinig yun sa binata. May malambing itong ekspresyon habang nakatitig sa kanya. Nang tuluyan ang maproseso ni Bea ang tanong nito, nagpakawala siya ng sarkastikong tawa. Magkaibigan ba tayo para tanungin mo ako ng mga bagay-bagay? Oo, at hindi lang naman ang sagot, bakit hindi mo masagot? Kunot noong sabi ni Ethan. Labas ka na ron kung ano man ang magiging sagot ko, Ethan. At kailan ka pa nagka-interes na makialam sa buhay ko? Ikaw nga hindi ko pinapakialaman kapag may mga babaeng nakakagusto sa'yo at may inuutos sa akin na ibigay sa'yo ng ganito, ganyan. Hindi naman ako nagre-reklamo o nakikialam kahit nakakairita na. Hindi na napigilan ni Bea na bulyawan ng binata. Kita niya kung paano nag-ibang mukha ni Ethan. Parang lumambot ang ekspresyon nito nang marinig yon galing sa kanya. At pwede ba? Ikaw nga itong umiiwas sa akin. May narinig ka ba? Wala, di ba? Dahil pansin kong nagkakamabutihan kayo ng kaklase mo. Kaya nga halos weekends nandito siya, di ba? May narinig ka ba sa akin? Wala. Gusto kong may marinig ako mula sa'yo kung mag-ibang pakikitungo ko sa'yo. Mariinding sagot ni Ethan na ikinagulat ni Bea. Baliw ka rin ano? Bakit ka nag-e-expect na may marinig ka sa akin? Hindi ako pakialamera.
Sarkastiko namang nagpakawala ng tawa ang binata. So, ano pinapalabas mo? Napakialamero ko? Malamang, ano pa nga ba? Sagot ni Bea, sabay ikot sa mga mata. Natural, dahil gusto kita. Kalmado namang sagot ni Ethan. Isang hiyawan ang pinakawalan ng mga ka-boardmates nila nang marinig yun. Hindi napansin ng dalaga na nakikinig pa lang mga kasama nila dahil sa pagkakaalam niya, sila lang naman dalawa ang nakatayo malapit sa gate. Hapon na rin naman, papalubog na ang araw kaya malamig na ang simoy ng hangin. Ano? Kabadong tanong ng dalaga. Baka mamiyay, nagkakamali lang pala siya. Gusto kita, Bea. Kung naiirita ka sa mga babaeng nagkakagusto sa akin at nag-uutos sa'yo na ibigay ang kung ano-ano, mas lalo naman ako. Kapal naman ang mga mukha nilang utusan ng babaeng gusto ko. Sambit ni Ethan nang may ngiti sa mga labi nito. Hiyaw naman ang mga ka-boardmates niya. Tinakpan ng dalaga ang buong mukha niya nang tuluyan na siyang ginapangan ng hiya. Wala siyang masabi at hindi rin niya masabi na gusto niya rin ng binata. Tsaka na lang siguro kapag sila na. Tsaka na siguro kapag may lakas na siya ng loob para umamin. OMG! Seryoso ba yan? Halos mabingi si Bea pagkasabi ng bakla niyang kaibigan nang sinabi niya kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ni Ethan nung isang araw. Pati nga ako hindi makapaniwala sa sinabi niya. Hindi ko naman kasi akalain na magugustuhan niya ako. Bakit naman hindi? Wala ka bang tiwala sa ganda mo? Sagot naman ni Ben. Bumuntong hininga si Bea. Hindi ko alam. Simula pa naman kasi palagi niya na akong iniinis, di ba? Dapat, hindi ka nababother kung hindi mo naman siya gusto. Saglit namang natigilan si Bea at napaisip sa sinabi ni Ben. Nang lingunin niyang kaibigan, nanlalaki ang mga mata nito habang nakaturo sa kanya. OMG, don't tell me gusto mo rin siya. Tili ng baklang kaibigan. Kaagad na paupo ng maayos ang dalaga para takpan ang bibig nito. Nagsilungan na kasi ang ibang mga tao sa cafeteria. Nag-aalala siya na baka may makarinig, lalo na't kilala ng halos lahat ng mga estudyante ang lalaking pinag-uusapan nila. Maliban kasi sa top student ng eskwela si Ethan, atleta rin ito at maraming nagkakagusto. Ate, nakakaloka! Alam niya? Kulit pa ng bading. Na ano, pagmamaang-maangan pa ni Bea. Na gusto mo rin siya. Hindi ko sinabi. Hindi niya alam. Nahihiyang pag-amin ng dalaga sa kaibigan. At bakit hindi mo sinabi sa kanya? Taas kilay pang tanong nito. Tsaka na lang siguro. Alam na ng buong taga-boarding house na gusto ni Ethan si Bea. Kahit siguro ang mga magulang nito, alam na rin. At wala namang sinabi, bukod sa nginitian lang siya ng ginang. Ang pagiging suplado at maldito ni Ethan ay ganoon pa rin. Pero kapag nagtagpo ang mga mata nila, tila nahihiya na ito sa dalaga. Nakakapanibago pa rin ang naging kalagayan nila lalo na't hindi sila sanay na iba na ang magiging pakikitungo nila sa isa't isa. Nang dumating ang sem break, tapos na rin ang Christmas party ni Bea. Dinampot niya ang regalong ibibigay niya para kay Ethan at doon niya na rin aaminin na gusto niya rin ito. Isang simpleng pambisig na relo ang ibibigay niya at hindi mamahalin pero alam niyang ma-appreciate pa rin yun ng binata. Kahit naman may ugali si Ethan, mabait naman ito at mapagpahalaga. Palabas na sana si Bea sa campus nang may tumawag sa kanya. Nang lingunin niya ito, Serena pala, yung babaeng magandang kaklase ni Ethan. Kumunot ang noon niya nang makitang parang kagagaling lang nito sa pag-iyak. Is it true? Bungad sa kanya ng babae pagkalapit nito sa kanya. Naguguluhan namang napatitig si Bea sa babae. Na ano? That Ethan likes you? Nanginginig pang boses na tanong nito. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Diretsong sagot ni Bea. Kinagat ng babae ang pang-ibabang labi na parabang nagpipigil ng hikbi. May nagbabadya na rin luha sa kanyang mga mata. Tumatango-tango ito pero nandun pa rin sa mukha ang pagdududa sa naging sagot ni Bea. So, maybe it's not you? Dagdag ni Rina. Siguro yun yung kababata at best friend niya na gustong-gusto niya o baka mahal niya na. Sabi ng babae at tuluyan ng napaluha. Parang napako si Bea sa kinatatayuan ng marinig yun galing sa babae. Wala siyang alam na may ibang kaibigan si Ethan na hindi niya kilala. Lahat naman kasing kaibigan ni Ethan, kilala siya at kilala ng dalaga. Kaya nakakapanibago na bukod sa mga yon ay meron pa pala. I really like him, Bea. Pero hindi ko ipipilit ang sarili ko sa kanya lalo na't may iba siyang gusto.
I was so convinced na ikaw ang tinutukoy ng mga kaibigan niya. But I think I was wrong. Kaya hindi sumali si Ethan sa year-end party namin dahil ngayon ang dating ng kaibigan niyang matagal niya nang hinihintay na sinasabi nilang kamukha mo. Sabi ni Rina na nakapagpatulala kay Bea. Habang naglalakad si Bea pa uwi, pilit niyang pinoproseso ang mga sinabi ni Rina sa kanya kanina. Humigpit ang pagkakahawak niya sa relo na dapat ay ibibigay niya kay Ethan. Hindi niya alam kung ibibigay pa ba yon o itatapon na lang. Balak niya sanang bukas na umuwi ng probinsya. Pero nang makaramdam siya ng kakaibang kirot sa puso, parang gusto niya nang umuwi ngayon. Tama nga ang sinabi ni Rina. Nang dumating si Bea sa boarding house, walang tao sa bahay ni na Ethan. Baka sinundo nila yung babaeng sinasabi ni Rina. Masama ang loob ni Bea habang iniimpake niya ang mga gamit na dadalhin sa probinsya. Halo-halo ng emosyon na kanyang nararamdaman. Saya dahil uuwi na at lungkot dahil sa kanyang natuklasan. Kaya ba niya nasabi sa akin na gusto niya ako dahil kamukha ko yung babaeng matagal niya nang hinihintay? Tanong ni Bea sa sarili. Nang may tumakas na luha sa kanyang mga mata, kaagad niya yung pinunasan. Lumabas na siya at akmang lalagpasan ang bahay ni na Ethan, pero kinuha niya ang relo at isinabit sa doorknob ng bahay nito. Wala na rin ang iba niyang mga kaboardmate dahil nagsiuwian na rin ito sa kanilang probinsya para doon magpasko at magbagong taon. Nagdadalawang isip ang dalaga kung aalis na ba siya o hihintay na lang muna ang dating ni Ethan. Pero natatakot din siya kung ano ang makikita niya kapag dumating na ang mga ito. Duwag na kung duwag pero ayaw niyang masaksihang magkasama nga si Ethan, pati na rin ang kababata nito. Mabigat ang loob ni Bea habang nakasakay sa bus papunta sa kanila. Palaging naglalaro sa kanyang isipan kung totoo ba ang ipinagtapat ng binata. O baka naman nangungulila lang ito sa nalayong babaeng kaibigan na totoong minamahal nito. Kamukha ko pa talaga? Inis na bulong ni Bea sa sarili, sabay pali sa luhang tumakas sa magkabilang pisngi niya. Napatingin si Bea sa mumurahin niyang cellphone nang may nag-text. Kumunot ang noo niya nang makita ang mensahe yon mula sa anong number. Sa isiping nanay niya yon na nakitext na naman, kaagad niyang binuksan ang mensahe. Mas bumigat ang nararamdaman niya nang makita kung kanino yun ang galing. Umuwi ka na pala. May ipapakilala sana ako sa'yo. Salamat sa regalo mo, Bea. Nagustuhan ko. Mapait na napangiti ang dalaga nang mabasa ang huling mensahe ng binata. Ayaw niya na sanang sagutin ang mensahe, pero napagpasyahan niya ring mag-reply. Mabuti naman at nagustuhan mo. Merry Christmas. Pagkatapos niyang ma-send ang reply kay Ethan, pinatay niya na ang cellphone at hindi na binuksan. Low battery na rin kasi at baka magkaroon pa siya ng emergency sa daan na kinakailangan niyang tawagan ang pamilya niya. Gabi na nang makauwi si Bea. Pero sa kabila noon, magiliw pa rin ang naging pagsalubong ng kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga siyang ginising ng kanyang kapatid. Ate, gising ka na ba? Sabi ng kapatid niya mula sa labas ng kwarto. Oo, magliligpit muna ako rito. Sagot naman ni Bea sa kapatid. Okay, baba ka kagad sabi ni Mama at mag-aagahan na rin. Tinitigan ni Bea ang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng lumang bestida at nilugay na rin ang mahaba at alon-alon niyang buhok. Hindi siya kaputian pero makinis naman ang balat niya. Hindi rin siya katangkaran. Hindi niya rin alam kung bakit hindi pa siya nagkaka-boyfriend, lalo na't alam niya sa sariling maganda naman din siya kahit papaano. Sa kabilang dako naman, nakatitig si Ethan sa regalong ibinigay ni Bea sa kanya. Isa yung pambisig na relo at kulay silver. May mga kamag-anak sila ngayon na kasama sa bahay, kaya mas masaya at maingay ang buong kabahayan. Pero habang lumalalim ang gabi, mas nararamdaman na rin ng binata ang lungkot. Kanina pa siya naghihintay sa reply ni Bea. Binati niya kasi ito ng maligayang Pasko, pero hanggang ngayon, hindi pa nagre-reply. Hiningi niya rin ang Facebook ni Bea sa kaibigan nitong si Ben, pero ganoon pa rin. Walang reply at hindi pa nag-accept ng friend request niya. Ethan, kanina ka pa hinahanap ng mga tito mo. Napalingon si Ethan sa kanyang ama nang bigla itong sumipot sa likod niya. Sumunod pala ito sa kanya sa balkonahe. Ang tatay niya lang yata ang hindi lasing. Bukod sa hindi ito umiinom, hindi ito palahalubilo sa mga tao. Ngumingiti lang ito sa mga bisita at kamag-anak. Bagay na namana ng binata sa kanyang ama. Akala lang yata ni Late, natutulog po ako. Babalik rin po ako maya-maya sa loob.
Maingat na sagot ni Ethan, sabay sulyap sa cellphone nito. Wala pa talagang reply si Bea. May hinihintay ka bang bisita, anak? Kunot noong tanong ng kanyang ama. Kaagad naman siyang umiling at napabuntong hininga. May hinihintay lang po. Nang makuha ng tatay niya ang simpleng pahiwatig ng binata, bahagya itong humalakhak. Ginulo nito ang buhok ni Ethan na ikinasimangot naman ng binata. Binata ka na talaga, anak. Tumatawang sabi nito. Pa, binata naman talaga ako. Anak, hindi ko kasi masabing nagbibinata ka na hanggat wala ka pang pinapakilalang babae sabi ng mama mo. Hirit pa nito. Kilala niyo na naman po pa kung sino yon. Halos pabulong na sagot ni Ethan bago umupo sa monoblock chair. Anong ibig mong sabihin na kilala namin? Si Krisha ba? Ang tinutukoy nito ay ang kaibigan niyang babae na sinundo nila sa airport kanina. Nalingon ni Ethan si Krisha na masayang nakikipagkantahan sa mga kamag-anak. Simula kasi noong namatay na ang mga magulang nito, sa pamilya na ito ni Ethan nanirahan. Hanggang napunta ito sa tiyahin na kapatid ng ina ng dalaga. Pa, ilang beses ko na bang nilinaw na parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. At alam kong ganun rin ang tingin niya sa akin. Pagkaklaro pa ni Ethan. So, sino palang tinutukoy mo, anak? Sasagutin na sana niyang ama nang sumulpot si Krisha sa likuran ng binata. May malapad itong ngiti nang bumungad sa mag-ama. Sakto ring tinawag ng mama niya ang kanyang ama kaya nagpaalam muna ito sa kanila. Oh, bakit hindi ka sumali sa kasiyahan sa loob? Nainitan ka ba? Baling ni Ethan kay Krisha. Kaagad namang umiling ang dalaga. Ah, hindi. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Bago sana ako umalis, gusto kong sabihin sa'yo itong nararamdaman ko. Alam kong ang random pero gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto kita. Kaagad umiling ang dalaga na para bang may gusto siyang itama sa mga sinabi niya. Hindi, mahal kita Ethan. Simula nung nawalan ako ng mga magulang, pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal na hindi ko na natatamasa sa murang edad. Akala ko matatanggap at tatanawin ko lang ang lahat ng yon bilang isang kaibigan o kapatid, pero hindi. Ibang tingin ko sa lahat ng yon, Ethan. Gulat na gulat ang binata sa biglaang pag-amin ni Krisha sa kanya. Buong akala niya, pareho sila ng nararamdaman. Krisha, alam kong biglaan lang to at alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Kumunot ang noon ni Ethan sabay iling. Kita niya kung paanong nawala ang ngiti sa mga labi nito. Mahal kita, Krisha, pero bilang kaibigan lang. Tinuring na rin kita na parang kapatid. Marahang sabi ng binata. May iba akong gusto, Krisha, at hinihintay ko ngayon. May iba kang gusto? Okay, gusto ka ba niya? Kung oo, kaya niya bang pantayan o higitan ng pagmamahal ko sa'yo? Nanginginig na tanong ni Krisha. Hindi na importante kung gusto niya rin ako, Krisha. Ang importante, gusto ko siya. At kung magugustuhan niya ako, makukontento ako sa anong kaya niyang ibigay. Doon pa lang na siya ang gusto ko. Higit na siya. Malamig na sagot ni Ethan at tuluyan ang pumasok sa loob. Sa isip ni Krisha, may tsansa sana sila kung hindi siya umalis sa bahay nila Ethan. Gayunpaman, kailangan niya pa rin tanggapin ang totoo na mahal siya ng binata bilang kaibigan at hanggang doon lang yon. Nang sumunod na araw, dahan-dahang bumangon si Bea habang hawak ang ulo. Para bang mabibiyak dahil sa sakit at dahil na rin sa hangover. Naparami ang inom nilang magpipinsan nung sinalubong nilang Pasko, kaya ngayon, hangover ang kinalabasan. Hindi naman din kasi siya nasabihan na ang lakas palang uminom ng mga pinsan niya. Nung nasa probinsya naman ito, lahat ay hindi naman ganoon kalakas uminom. Siguro, nagsimula ito nung nag-aral na sila sa syudad. Marami nga namang mga lugar kung saan pwede magwalwal at mag-inom, kaya hindi na siya dapat magulat. Ate, bumangon ka! Kaagad na pabalikwa si Bea nang marinig ang kapatid na parang natataranta sa pagtawag sa kanya. Kahit wala pa siyang panuklay, kaagad siyang lumabas at tumakbo pababa sa hagdan nilang gawa sa Nara. Nadaanan pa niya si Terry na hinihilot din ng sentido na parang nagising sa pagtawag sa kanya ng kapatid. Si Pamela rin, nakalalabas lang ng banyo at paika-ika rin itong naglalakad habang tinitingnan siyang nagmamadali. Lahat sila may hangover pa. Pasko nga naman. Bakit? Nasaan si Mama? Tawag ni Bea sa kapatid at nagtungo na agad sa labas. Nang tuluyan na siyang makalabas ng bahay, kaagad siyang natigilan.
Parang slow mo niyang nakita si Ethan na nagmamano sa kanyang nanay habang ang kapatid niya tulalang nakatingin sa hindi inaasahang panauhin. Kumalabog ng napakabilis ang kanyang puso at hindi alam kung ano ang mararamdaman. Bakit kaya nandoon si Ethan? Ate, hindi mo naman nakwento sa amin ng nanay na may gwapo ka palang manliligaw. Kinikilig na sabi ng kapatid niya. Teka, ano raw? Sigaw ng utak ni Bea. Merry Christmas, Bea! Nakangiting bati sa kanya ni Ethan nang lingunin siya nito. Isang ngiti na tila nakalaan para lang sa kanya. Bihira niya lang ito makitang ngumiti o magpakita ng anong emosyon, kaya namamangha ang dalaga sa tuwing ngumingiti sa kanyang binata. Higit pa roon, ay napakagwapo talaga nito. Anak, binabati ka ni Ethan, no? Tawag ng kanyang ina. Si ate, natulala pa sa kagwapuhan ni kuya. Tukso pa ng kapatid niya. Agad naman itong sinaway ng nanay nila. Hindi pa rin makaimik ang dalaga at parang estatwa lang itong nakatingin kay Ethan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nandoon talaga si Ethan sa bahay nila. Bakit ka nandito? Hindi ka kasi nag-reply nung binati kita, kaya pinuntahan na lang kita. Umiling ang dalaga sabay harap kay Ethan. Hindi ko na nabuksan ang cellphone ko pagka uwi namin galing sa simbahan kagabi. Bala ko sanang ngayon ka batiin. Halos pabulong na sagot ni Bea pero narinig pa rin yon ng iba nilang kasamahan sa bahay. Kaya umugong na naman ang nakakabinging hiyawan. Hindi na napigilan ni Ethan ang pagtawa dahil sa tukso kasabay ng pagpula ng magkabilang tenga nito. Paano na yan nandito na ako. Taas kilay na sabi ni Ethan. Pabirong inikot ni Bea ang mga mata. Merry Christmas. Ngumuso ang binata at tila nagtatampo. Napipilitan ka lang yata Hay nako Ethan, ewan ko sa'yo. Marahan lang tumawa si Ethan sabay abot ng regalo at isang bouquet ng bulaklak. Hindi niya na napansin yung kanina dahil nakafocus ang dalaga sa mukha nito. Dagdag pa ang pagkabigla. Mas triple pa ang hiyawan ng masaksihan ng lahat ang sweet moment ng dalawa habang si Bea naman halos hindi na humihinga sa mga kaganapan. Napaka-merry talaga ng Pasko ko. Sigaw ng utak ni Bea. Hindi pwedeng ikaw lang ang may regalo sa akin. Thank you rito. Nakangiting sabi ni Ethan sabay pakita sa relang binigay ni Bea na suot nito. Bagay nga ito sa binata. Hindi halatang sa isang online shop lang binili. Tapos nakasale pa. Bagay sa'yo, nakangiting sabi ni Bea habang ang mga mata niya nakatutok pa rin sa relo na nasa bisig na ni Ethan. May note pala riyan sa bulaklak. Parang nahihiya pang sabi ng binata. Kunot noon namang tiningnan ni Bea ang nakagandahang bulaklak. May nakaipit pa nga rong sulat. Maliit lang yon, kaya kaagad niyang kinuha at binasa. Merry Christmas, Bea! Nakita ko nun sa isang book mo sa English na gusto mo ng pulang rosas kaya itong napili kong bulaklak na ibigay sa'yo. Marami pa sana akong gustong isulat kaso maliit lang tong kanya nabili ko. Ethan. May kalakasan, nabasa pa ni Bea. Hindi alam ng dalaga kung anong unang emosyon ang mararamdaman. Ang kikiligin ba o ang matatawa? Kahit kailan talaga. Hindi lang halata na may pagkapilyo rin talaga si Ethan kahit ubod ito ng suplado. Kahit yung pamilya ni Bea, tawang-tawa nang marinig nila ang sulat na binasa nito. Total, nandito ka na naman sa harapan ko. Pwede mo nang ipagpatuloy ang gusto mong isulat dito sa card. Sabihin mo sa akin ngayon, may paghahamon na boses na sabi ng dalaga. Pero nang masumakbang si Ethan papalapit sa kanya, halos magkabuhol-buhol ang sistema niya. Kitang-kita niya ang kaibahan ng kanilang mga height at ang lapad ng katawan nito. Pinamulahan siya ng pisngi at halos hindi makatingin sa binata. Nasabi ko na naman sa'yo no na gusto kita, Bea. At alam kong pinagdududahan mo yon. Alam kong may mga narinig ka sa labas dahilan kung bakit ka lumayo sa akin. Alam ko yon. Pero totoo ang sinabi ko sa'yo. Kailanman, wala akong ibang ginusto simula nung nakilala kita. At doon ka nag-rent sa boarding house namin. Gusto mo pala ako tapos palagi mo akong sinusungitan at sinusupladuhan. Pabirong sabi ni Bea. Tumawa si Ethan sa sinabi nito. Oo, kasi sa tuwing malapit ka sa akin, kinakabahan ako. Sa tuwing nagsusuplado ako sa'yo, nawawala ang kaba ko.
Sorry kung yun lang ang paraan. Sabay-sabay namang nagtawanan ng pamilya niya. Kaya nung nakita ko naging malapit kay ni Chad at masaya ka sa kanya, bahagya ako na alarma. Pangit ang impression mo sa akin simula pa lang kaya hindi malabong magustuhan mo siya pabalik. He likes you. Seryosong sabi ni Ethan. Nako, hindi ako gusto nun. Narinig ko siyang kausap si Stella nung tinanong nila si Chad kung gusto ka raw ba niya and he answered yes. Putol ni Ethan sa sinasabi ni Bea. Nagulat si Bea nang marinig iyon. Minsan, kapag magkasama sila ni Chad, sinasabi yun sa kanya, pero hindi niya pinoy-personal dahil akala niya yung nagbibiro lang ito. Hindi ko siya gusto, no? Kaibigan ko lang siya. Kaagad na sagot ni Bea. Bakit? Sino bang gusto mo? Inosenteng tanong ng binata. Oo nga pala, hindi pa nito alam ang totoo niyang nararamdaman. Sa tingin mo, sino? Hindi ko alam eh. Kibit balikat ni Ethan habang may tinatago itong ngiti sa mga labi. Hindi mo kilala, pero siguro naman alam mo kung saan ako nagbo-boarding house. Oo. Anak ng may-ari ng boarding house ang gusto ko. Kahit napakasungit at suplado. Nako, gusto ko pa rin talaga siya. Hindi na napigilan ni Ethan ang pagngisi sa bayoko na tila nahihiya na sa sinabi ng dalaga. Ay, oo nga pala. Ikaw nga pala ang anak ng may-ari ng boarding house. Ikaw palang gusto ko. Tukso ni Bea sabay sundot sa tagiliran nito. Mas namula pa ang buong mukha ni Ethan lalo na't naghiyawan na naman ang mga tao sa loob ng bahay ni Bea. Basta talaga ikaw ang makabanat, wala akong masabi. Siya nga pala. May hindi ka pa nabasa sa card. May nakasulat pa sa likod. Kaagad namang tinignan ni Bea ang card. May nakasulat pa nga at nalaglag ang panga niya sa nakasulat. Uy, ano yan Bea? Basahin mo naman yan ng malakas. Sigaw ng isa niyang pinsan. Oo nga ate, gusto rin marinig ni mama. Sigaw naman ng kapatid niya. Saglit pang nakatitig si Bea sa binata at hindi na alam ang sasabihin. Parang hindi siya makapaniwala sa nabasa niya. Talaga bang isinulat nito yon para sa kanya? Ako na po ang magsasabi sa inyo. Ma'am, gusto ko sanang umakyat ng ligaw. Gusto ko pong ligawan ng anak niyo si Bea. Alam kong ngayon niyo lang po ako nakilala. Pero gagawin ko po ang lahat, hindi lang tanggapin bilang manliligaw ni Bea. Kung hindi, tanggapin ako bilang isang panauhin dito sa bahay ninyo. Para hindi na isang estranghero ang magiging tingin niyo sa akin. Gusto ko po ang anak ninyo. Hindi sa panlabas ang nagustuhan ko sa kanya. Pero kung ano ang mga pananaw niya sa buhay, determinado siya at focus sa sarili. Bagay na gusto ko sa isang babae. Maraming babae pero nagustuhan ko po si Bea dahil maprinsipyo po siya at mapagmahal sa pamilya. Puno ng senseridad na sabi ni Ethan. Nakatitig lang din ang dalaga sa gwapong mukha ng binata habang nagsasalita ito. Sa isip niya, hindi nga siya nagkamaling magustuhan ng lalaking katulad ni Ethan. Hindi niya inakalang ganun ang tingin sa kanya ng binata dahil noong mga panahong nasa iisang lugar sila, halos hindi siya nito matingnan ng maayos. Yun naman pala, gusto siya nito at kinakabahan sa tuwing magkalapit sila. Wala sa sariling napangiti si Bea. Ilang taon na rin tayong magkakilala, Ethan. Payag akong ligawan mo ako. Nakangiting sambit ni Bea. Kami rin. Sigaw ng pamilya ni Bea. Nagtawanan sina Bea at Ethan nang makita ang reaksyon ng mga tao sa paligid. At habang magkatitigan sila, sa isip ng dalaga, mas maganda pa rin pala talaga ang maghintay kesa maghanap ng maghanap dahil naniniwala siya na kung para sa'yo, kusa itong dadating. Hindi man sa boarding house kung saan siya nagrenta, kundi sa mismong bahay na nila.